So, kumusta ng mga content creator, lalo sa mga baguhan at nagsisimula pa? Kaya pa ba? O atras na? Ganon talaga ang laban. Kailangan nyo maging matatag. Kung papasok kasi isang content creator, huwag mo agad isipin ang sweldo. Dahil ang sweldo dito ay kailangan mo pang pagtrabahuan. Wala po itong pagkakaiba pag nag-apply tayo ng trabaho. Halos paring-pareho po. Mag-aaral ka muna, pagkatapos mo mag-aaral, saka ka mag-apply ng trabaho. Pagkatapos mo mag-apply ng trabaho, hindi ka pa agad matatanggap. Ilang beses pang rejection na matatanggap mo. Pagkatapos mo matanggap, kailangan mo pang mag-requirements. Ganon po katindit kahirap ang pag-apply ng trabaho. Lalo na dito sa social media kasi kung hindi mo mapag-aralan lahat ng community standard ni Mita, hindi ka talaga papasa, mas mahirap po. Lahat ng sinasabi ko dito, ito ay nagbabase lamang sa mga naranasan ko sa kabila kung anong mayroon ako. Yes, tama po inyong narinig, mayroon akong isang M na sa kabila. Kaya hindi ako basta-basta nagtuturo dahil matindi ang AI ni M. One time nagturo pa ako pero binigyan ako ni M ng warning dahil ayaw niya ng may multiple A. Kung mapapansin ninyo, yung iba sobrang laki na ng mga bahay pero hindi pa sila nagkaroon ng M dahil hindi nila alam ang community standard na M. Bukod lang sa video, bukod sa picture, bukod sa pag-edit, bukod sa may mga chichibulichi, dapat talaga importante basahin natin yung mga community standard na M na nakalagay doon sa loob ng ating FB. Mayroon pa nga ako isang content creator nakita umabot na ng 700k pero wala pa siya, hindi pa siya nagkaroon ng M. Dahil sa hindi niya pagsunod sa community standard kaya ganun hindi pa siya nagkaroon ng M. So magandang hapon po sa lahat, ingat po tayo palagi. Dito na po ako.